Sa isang maliit na baryo, may isang lugar na hindi pwedeng lapitan tuwing gabi. Sinasabing may mga nilalang daw na nagbabantay sa dilim. Mga sila na nakikita lang kapag madilim na ang paligid. Hindi sila basta nakikita ng mata, kundi nakikita sa mata ng nakaramdam ng takot sa paningin ng mga nakakita na naglakas loob na maglakad sa gabi. Isang gabi, si Marco, isang batang mahilig maglakad-lakad sa gabi, ay nagpasya na pumunta sa pinakamadilim na bahagi ng baryo sa tabi ng lumang sementeryo. Gusto niyang patunayan na walang totoo sa mga kwento. Nagdala siya ng flashlight, camera, at isang maliit na panalangin. Nang pumasok siya sa madilim na daan, naririnig niya ang mahihinang bulong. Parang mga maliliit na tinig na nagsasabing, "Huwag kang lalapit." Pero hindi siya nagpaawat. Lumakad siya ng mas mabilis. Iniisip na baka mapaniwalaan niya ang mga kwento. Sa gitna ng madilim na gubat, nakakita siya ng mga mata. Malaki, nakasilip sa dilim, nakapaling at nakatitig sa kanya. Hindi ito ordinaryong mata. Mga mata na puno ng galit, paghihiganti at buot. Parang mga mata na nagbabantay sa isang nakakatakot na lihim. Biglang naglabasan ang mga sila mula sa mga puno. Mga anino na walang muka. Mga nilalang na may nakangiting pero nakakakilabot na muka. Mga mata na walang buhay, nakatitig sa kanya. Nang tumingin si Marco sa camera, naisip niyang kuhaan ito ng larawan. Pero nang iyon niya ang flash, nagbago ang mga nilalang. Ang mga mata ay nagsimulang magliwanag at ang mga muka ay naging mas nakakatakot pa. Mga muka na puno ng galit, naghihintay sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa isang iglap, nagsimulang umatake ang mga sila. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit. Ang mga kamay ay naging pangil. Ang mga mata ay nagbubulungan ng buot na hindi niya maintindihan. Naramdaman niya ang malamig na hangin na pumuno sa paligid. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng walang awa. Nang mapalingon siya, nawala na ang mga nilalang. Pero ang buot at galit ay nananatili sa hangin, sa dilim, sa kanyang pagtataka. May isang larawan sa kamay niya. Larawan ng isang batang nakaputing damit. Nakangiti pero nakapaling ang mata. Puno ng galit at paghihiganti. Muling nakaramdam siya ng malamig na hangin. At isang boses ang narinig mula sa kadiliman. "Huwag kang lalapit pa o magiging isa ka rin sa amin." Ngayon, araw-araw siyang nakakatanggap ng mga panaginip kung saan nakikita niya ang mga mata na walang buhay, nakatitig sa kanya. Naghihintay sa araw na siya rin ay mapuno ng galit at alam niya na sa bawat gabi sila ay nandoon, nakatitig, naghihintay at hindi magpapahintulot na makalabas ang sino man ng buhay.